Muli po, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Isang malamig na umaga po. Dahil meron po tayong bagong aircon. Sige po, habang hinihintay po natin yung iba po natin mga kapatid, umawit po tayo dito sa page 50, sa mga pangako'y umasa. Lahat ng pangako ng Diyos na Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako'y aasa. Lubha sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha sagana, ako sa tipan niya'y tiwala. Ang pangako niya sa tao tapat, sa kabutihan ng Diyos magaganap. Tiwala akong lagi at panatag, natatamuhin ko ang galang. Lubha sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha sagana, ako sa tipan niya'y tiwala. Lahat ng pangako ng Diyos ay tapat, tanglaw at lakas ng buhay kong angkin. Siyang sa daigdig ay katulong natin, nang ang kasama'y kaisip. Lubha sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha sagana, ako sa tipan niya'y tiwala. Sige po, maraming salamat po sa atin pong inawit. Marahil ay minsan pa po tayong umawit dito po sa 129. Ang aking ama ay nagbabantay. Tiniling ko po sa huling stanza, tayong lahat ay tumayo. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot, pagkat siya'y laging nagtatanong. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbakal. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibo'y pinapatnubayan. Di lalo na yaring buhay, iniingatan sa araw-araw.
nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pagkikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Tayo po tumayo. Diyos ako, mananangang lagi, pagkat kahit sakal ng bighati, manalo man kahit hindi, pag-ibig niya'y hindi binabawi. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pagkikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Sige po, at hilingin po natin kay kapatid na Norman na pangunahan tayo sa opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong umaga na ipinagkalob niyo po sa amin, bagamat masama pong panahon, ngunit amin pong patuloy po na nararanasan po ang inyo pong pag-ibig, protection, provision sa bawat isa po sa amin. At sa oras po na ito ay amin din pong dalangin na pangunahan niyo po ang inyo pong gawain po at patuloy lalo tigit ang inyong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na Espiritu upang mahayag ang inyong pong mga salita ng naaayon po sa inyong pong kalooban. Pangunahan niyo po ang puso at kaisipan po ng bawat isa po sa amin at patuloy na ingatan po. At maging ang mga kapatid po na hindi po namin nakapiling po ngayon ay patuloy na kayo po ang mag-ingat at manguna po sa kanila. Sa inyo po namin, lubos na pinagkakatiwalang pong oras po na ito at ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Po, maraming salamat sa kapatid. Para po sa announcement, patuloy po nating isama sa ating pong mga panalangin yung ating pong weekly activities. Una yung ating ginagawa po ngayon. Patuloy din po natin isama yung sa mga children's. Kaya lang po kanina ay dahil masama rin din yung panahon, kaya pansamantala po na wala kanina. Ganun din po yung ating preaching service at ganun din po yung ating breaking of bread mamaya rin po. At mamaya din po ay meron din po tayong potluck, kaya tayo po ay magsama-sama mamaya sa ating pong tanghalian dito sa ating iglesia, dito sa ating chapel. At ganoon din po yung pagpunta rin po sa Valenzuela ng mga kapatid after ng gawain din po rito. Patuloy din po natin silang isama sa ating panalangin yung kanilang or yung pag-iingat ng Panginoon sa kanilang pagbibiyahe. At ganoon din po yung mga kapatid sa Valenzuela. At ganoon din po yung sa ating Monday service naman sa ating online, yung ating prayer meeting. Patuloy din po na nawa ay makasama rin yung mga kapatid po natin. At ganoon din yung ating online Bible study na ginaganap din po na online sa nag-uumpisa rin po ng 8 o'clock ng gabi. At kung minsan ay ginagawa rin po ito na face-to-face, yung ating pong gospel hour, na nawa ay patuloy din pong pangunahan at gabayan din ng Panginoon yung ating pong online na gawain. At patuloy din po
sa mga outreach Bible study sa Sulib tuwing Tuesday at ganoon din po yung sa Baybaysiya at kuminsan ay nagkakaroon din po sa Polillo. Kaya nawa ito po ay ating isama sa ating pong mga personal na panalangin. At nawa ganoon din po yung sa by third week o third Sunday ng June ay meron din po tayong pagsasalsalod dito sa ating pong iglesia, yung mga may kaarawan din po naman. At ngayon po ay handa na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng kanyang mga salita. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid na maghahayag ng kanyang mga salita, si Brother Wilson Gutierrez po. May paabak po. Good morning po sa ating lahat. At para po sa ating pong pagbubulay sa salita ng Diyos, dito po sa huling bahagi ng aklat ng Roma, chapter 16 po. At babasahin ko po, ito pong verse 24 hanggang dito po sa 27. Ganito po ang ating mababasa. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Siya nawa. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. At tayo po ay saglit na manalangin po muli. Ama, salamat po sa mabiyayang umaga na pinagkaloob mo po sa amin, na sa unang araw ng isang linggo ay amin pong may pagkaloob sa inyo ang aming oras sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga sandaling ito. Punuin mo kami ng iyong kapangyarihan, kagalakan, kapayapaan, na tanging sa iyo lamang po namin makakamit. Liwanagin mo rin po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang lubos naming masilayan ang kagandahan ng iyong mga salita. At tulungan mo kami na ito po ay tumimo sa puso at magamit sa araw-araw na pamumuhay upang maranasan namin ang kapangyarihan nito. Nawa sa mga sandali pong ito ay dumaloy ang iyong walang hanggang pagpapala mula sa pagliligtas, sa pagpapalakas, at sa pagpapatuloy namin sa aming paglilingkod po sa inyo. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ang huling bahagi po ng aklat ng Roma ay tinawag po itong doxology. Kaya yung mga ibang mga Bible, naka-underline sa itaas nito yung tinatawag na doxology. Ang doxology ay comes from two Greek words. Doxo means glory. No, yung logo means word.
Kaya yun po yung ibig sabihin ng doxology. Doxo means glory, and yung logic galing sa logos means word. Sapagkat ang huling bahagi ng pagsulat ni Apostol Pablo, ibinibigay niya ang lahat ng luwalhati, the all glory, no? Binigay niya sa Diyos. Ang Book of Romans is a book of the gospel. Sapagkat dito po sa Book of Romans, in-expound, ipinaliwanag ng maigi ni Apostol Pablo ang tungkol sa gospel. At para po sa mga bago-bago na nakarinig ng salitang gospel, ang gospel po o ang tinawag dito na ebanghelyo ay isang salitang galing sa Latin na ang ibig sabihin ay good news. Yun po yung salitang ebanghelyo. Maraming mga Latin words na naiwan sa ating mga Bible sapagkat unang naisalin po ang original translation ng Bible ay sa Latin. Kaya maraming mga Latin word na naiwan. At yung salitang ebanghelyo means good news. Kaya dito po sa English, ginamit yung salitang good news o gospel. Now to him that is of power of establish you according to my gospel. Sa ibang NIV, ginamit yung salitang good news. Yun po yung salitang gospel. Good news. Sa mababaw na salin, yung ating mabuting balita, ginamit yung sinabi yung salitang mabuting balita. At ang mabuting balita, maliwanag na ito ay nakasentro sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. According kay Pablo sa unang Korinto 15, na si Kristo ay namatay. Ang mabuting balita roon ay si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. That is the good news. Dahil napakabigat po ng parusa ng ating kasalanan sa Diyos na banal. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Both physically and spiritually. Yung tinatawag na eternal separation from God. Yun yung destiny ng sinners. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun yung gospel. The message of the gospel is love and power of God. Yun ang mensahe niya. Kaya nga, ang ebanghelyo, hindi lang may kapangyarihan siya na tayo ay iligtas sa parusa ng ating mga kasalanan. Romans 1:16. Ang sabi po roon, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Unay sa mga Hudyo, ganun din naman sa mga Griego. I'm not ashamed to preach the gospel, for this is the power of God. Meaning, the only way, isang paraan lang ang ibinigay ng Diyos para ang taong makasalanan ay iligtas niya sa pamamagitan ng ebanghelyo, the good news. At hindi ibig sabihin lahat tayo po'y naligtas. Maliwanag, kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas, kanino po? Sa bawat sumasampalataya.
Kagabi po, meron kaming Bible study. Ang ganda ng message ni Brother John. Tinake up niya rin yung message niya nung gospel hour po natin. Although konti lang kami, pero ang natutuwa ko dahil purely mga relatives namin. At yung isang pinsang ko, sabi niya, pinagmamalaki niya na siya sumasampalataya sa Panginoon. Sabi niya, yan lang ang masasabi ko, sabi niya. He is a very confident na sinasabi niya, ako'y sumasampalataya sa Panginoon. Pero nang sabihin ko sa kanya na, totoo kaya? Sabi ko, paano kaya natin, sabi ko, matetest mo yan, sabi ko. Kung ang iyong pananampalataya ay totoo. Sabi ko, itanong mo sa sarili mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Tinanong ko siya. Kung gano'n siya ka-confident na sabihin niya na siya'y sumasampalataya, ganoon naman ka. Sabi niya, hindi ko alam, kuya, sabi niya. Yun ay tanda na siya hindi pa sumasampalataya. Kaya, maliwanag po na makakamtan natin ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. In-emphasize ni Brother John yung hindi sa gawa, Ephesians 2. Maliwanag po na ang kaligtasan natin ay by faith alone. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin ngayon sa ating pag-aaral, ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang doxology. Because the gospel, ang sabi niya rito, yung kanyang pagpupuri, ibinigay niya ang pagpupuri sa Panginoon sa pagkumpleto niya ng pagsulat ng kanyang aklat. Sa aklat ng Roma, the all glory gives to God. At napakaganda po noon, any accomplishment ng isang Kristiyano, either in studies, in work, in life, in ministry, give all the glory to God. Because the weakness of man is to rob the glory. Yun ang kahinaan ng tao. Na gusto niya ay kunin niya ang kalwalatian ng Diyos. And the kind of that ministry, hindi magiging fruitful. Hindi magiging fruitful. Pero ang gusto ko pong bigyan natin ng diin sa ating message ngayong umaga, pagkatapos niyang ibigay ang papuri sa Diyos, ang glory sa Diyos, ang sabi niya, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa iyo'y makapagpapatibay. Ginamit yung salitang establish. At ako'y naniniwala na ang tinutukoy niya rito ay ang ating pananampalataya. At ang Diyos ay marahil isa ito sa dahilan bakit ibinibigay ni Pablo yung glory sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay siya kanya rin nagmumula yung ating pagiging established in faith. Yung ating paglago, yung ating edification, yung ating pagiging matibay sa pananampalataya, ito rin po ay galing sa Diyos. Hindi po ito in our own strength. Hindi po ito makukuha. Kahit na anong pagsisikap po natin na lumago, maging matibay sa pananampalataya in our own way,
Hindi po ito magmamaterialize. Sabi nga po ng Book of Hebrew, ang ating Panginoon, siya ang author and finisher of our faith. At ito yung pinagmulan ng pagpupuri ni Pablo sa Panginoon. Siguro marami siyang challenges na naranasan in writing ng Book of Romans. Marami siyang naranasan sa kahirapan, discouragement, disagreement ng mga believer during that time. Pero nakita niya na ang Diyos ang siyang nagpapatibay sa pananampalataya. Kapag ang ating pananampalataya ay nakasentro, grounded and founded in the Word of Christ and to Christ Himself, we become strong. Nagiging matibay tayo. We are established. Actually, yung salitang establish, para itong sa boxing. Mapapansin nyo, si Manny Pacquiao may laban po nitong darating na buwan. Kaya patuloy na yung practice niya. Yung jogging, footwork. Kasi importante pala sa boxing, hindi lang yung malakas kang sumuntok. Magaling kang sumuntok. Kailangan, alam mo rin i-establish yung position mo para kung tamaan ka man, hindi ka babagsak. Ganon din po sa pananampalataya po natin. And God is able to establish, to strengthen every believer. Siya po yung magpapatibay sa atin. Hindi po yung own natin. At dito po, ang sabi niya, and God used the gospel. Kaya ito po yung gusto kong tatlong bagay na makikita natin. Paano po na ang ebanghelyo ng Panginoong Diyos, ang ebanghelyo ni Kristo, ang mabuting balita na si Kristo'y namatay at nabuhay na maguli, ay ginagamit para tayo ay maging matatag, para tayo lumakas sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Tandaan natin, the message of the gospel is the message of love and power. Yun yung mensahe ng ebanghelyo. Love and power. Love, dahil ito po ang naging dahilan bakit namatay ang Panginoon. Romans 5:8, but God commended His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish. Ang kamatayan ng Panginoon ang siyang mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa lahat. Kaya yung message ng gospel is a message of love. And that love comes from God. Marahil ang bawat isa sa atin, ewan ko kung ngayon kasi hindi na uso yung mga letter, love letter. Kasi meron ng text message. Pero same. When you receive message of love, it comforts. Nagbibigay ng comforts ito. O yung mga love letter nga ni Sister Kay, nakatago pa eh.
Yan ang message ng pagkasakripisyo po ng ating Panginoon. Love. Kaya kung naghahanap ka ng genuine love, gusto kong sabihin sa iyo, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Kaya, it is also the message of power of God. The resurrection of Christ means the power of God. Napakaraming mga kinikilala na mga pinahihigit sa ating Panginoon, ang kanilang mga great leader. Pero ni isa sa kanila, nang sila'y mamatay, sila'y hindi na nabuhay maguli. Sila'y nanatiling patay. Only one. Ang leader ng iilang mga tagasunod, tinatawag na mga disciple of Christ. Ang leader nila, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya'y nabuhay na maguli. Sa kapangyarihan. Ipinapakita rito po ang kapangyarihan ng Diyos. Yung the omnipotence of God. Yung all power. Walang kapangyarihan na makasasaklaw sa Kanya dito sa langit o dito man sa lupa. Sapagkat ibinigay sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. At alam ninyo, noong may turn over yung lahat ng kapangyarihan na ito sa Panginoon, doon niya tayo inutusan na go ye into all nation and preach the gospel. Kaya tayo po na nakaranas ng pag-ibig ni Kristo, tayo ang binigyan niya ng karapatan. Hindi ang mga angel, kundi tayo po na mga naligtas. Sabi niya, go ye into all nation and preach the gospel. Humayo kayo. Ipagsabi ninyo. Kung ipaparaphrase ko lang po, no? Ipagsabi ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya when you share Christ to others, you share the love of God to others. It means we must need to be filled with the Holy Spirit. Many Christians are not, ang maraming mga Kristiyano, hindi sila involved sa sharing gospel. Maybe because of lack of love. Kasi yung fire ng sharing the gospel is motivated by love. Motivated by love. Love for Christ. Love for the soul. Love for God. Yun yung motivation. When you lack of love, pag hindi ka puspos ng Espiritu, at kung minsan ang kalaban ng Espiritu ay ang laman, naglalaban yan. Subalit, sabi ni Pablo, when you filled with the Holy Spirit, you filled love. Napupuno ka ng pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. At yon yung nagtutulak sa iyo. Kaya, tatlong bagay, paano tayo pinapalakas ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Ebanghelyo. Number 1, ang pag-ibig niya, ito yung nagpapalakas sa atin, no? Dito sa 2 Corinthians 5, verse 14. Tandaan natin, ang gospel, kasi ang sabi dun sa pinag-aaralan natin, we are established, we are strengthened by the gospel. Paano po ito nagpapalakas sa atin? Ayon kay Apostol Pablo, sabi po niya,
Sabi po niya, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay mamatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay mga matay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya isang bagay po ang sinasabi ni Pablo po rito. Ang pag-ibig daw po, the message of love, the gospel, ang sabi niya, ang siyang ginamit po dito yung salitang pumipilit. Although sa English po, ginamit yung salitang constrained us. Constrained us. Yung salitang pumipilit, ito po yung kung bakit nagpapatuloy. Yan. In spite of difficulties, in spite of yung sabihin nating danger, in times of Paul, in preaching the gospel, in spite noong kahirapan, no, yung difficulties, yung danger, humanly speaking, pagka nandun ka sa ganong sitwasyon, hindi ka na susuong. Yun yung point of view in human views. Hindi ka natutuloy. Pagka nandun ka sa danger, nung minsan po kami, family kami, kasama namin yung mother ko, father ko, yung biyenang ko, nung buhay pa si Brother Tony, nagpunta kami saan kasi yan, Sister Kay? Marinduque. At merong isang pasyalan sa dagat na maganda, parang yun, isa sa mga magandang puntahan yun. Ang ginawa namin, pumunta kami, kaya lang, wala na kaming maarkilang malaking bangka. Merong sa amin, maliliit na bangka lang. 2 bangka kami. In the middle noong aming paglalayag, dumating yung ulan, hangin, parang bagyo. Talagang, ganon yung mga bangka. Pinapunta lahat kami sa bandang harap. No, nung una, enjoy pa kami, pa-video pa. Pero puro nakakapit na kami. Alam niyo, ayaw na naming ituloy eh. Parang siguro ganun yung experience. When you're in danger, parang ayaw mo na. Kaya nung dumating kami ron, umalis na agad kami. Kasi ayaw na naming ituloy. Dahil we are in danger. Siguro kahit naman kayo eh. Halimbawa, naglalakad ka, alam mong medyo delikado ron, madilim. Minsan hindi ka natutuloy eh, di ba? Ganun yung experience ni Paul in serving God. Hindi naging madali para kay Pablo ang paglilingkod sa Diyos, ang pag-e-evangelize. Nagutom siya, pagod siya, nauhaw. Tapos merong mga pag-uusig, merong mga Hudyo na gusto siyang patayin. Dahil sa inggit, idadagdag pa yung mga kapatiran na may sama ng loob sa kanya dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan. Parang tingin kasi nila kay Pablo, mabagsik siya. Merong mga believer na dahil mababaw pa, hindi nila nauunawaan yun. Idagdag mo pa yon. Si Pablo parang, ako naniniwala ako.
na gusto niyang mag-quit. Pero may pumipilit para siya ay magpatuloy sa Panginoon, sa pananampalataya, sa paglilingkod. Mayroong nagpapalakas sa kanya. Sa kabila ng ang surrounding niya, all causes of parang pinanghihinaan siya ng loob. Pero merong isang nagpipilit sa kanya. Merong nagko-constrain sa kanya. And this is the only one na naramdaman niya na lumalakas siya. At ito ay ang pag-ibig ni Kristo. The love of Christ constrained us. Kapag ka po nakapokus tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, nakakapagpatuloy tayo. Lumalakas tayo. Lagi ko po siguro, marahil narinig nyo na yung kwento po sa isang kapatiran na meron siyang, nag-aaral siya sa Pibias, yung Bible School, from doon yun sa Genti. From Genti to Bukawi, may Bible study siya ng Bukawi. Scholar siya kasi siya ay janitor pag wala siyang pasok. Kaya maglilinis muna siya ng school, ng Bible school. Ang Bible study niya ay alas 4, natatapos siya ng after lunch sa kanyang ginagawa dahil kakain pa siya. Maliligo at kukunin yung bisikleta niya para puntahan niya yung Bible study. One summer, dahil sobrang init, habang pumapadyak siya, nakikita niya raw yung parang nagliliyab yung kalsada. Kaya nung makakita siya ng puno, siguro nung panahon na yon, marami pang puno sa MacArthur Highway, tumabi siya at kinuha niya yung sa bisikleta niya, yung nakalagay na lalagyan niya ng tubig, uminom siya. At nung na-repress siya at tinitignan niya, malayo pa siya, wala pa siya sa kalahati, pumasok sa isip niya, babalik na lang siya. Magdadahilan na lang siya na hindi siya nakapunta. Yun ang pasya niya. Parang nag-quit siya that time. Ayaw niya nang tumuloy. Dahil talagang sobrang init daw. Kaya may baon siya na damit. Dahil pagdating niya doon pa lang siya talaga nag-BBS. Every time gano'n ang ginagawa niya. At that time, gusto niya na mag-quit. Pero habang nakatingin daw siya sa mainit na parang nagliliyab, bigla niyang naalala ang Panginoong Hesus. Nung tingnan niya yung oras, yun yung oras, halos oras, kasi namatay ang ating Panginoon at the 3 p.m. Nung ma-realize niya raw yun, yung ginawa ng Panginoon, yung pagpasan ng Panginoon doon sa krus. No? Siya ay puyat dahil hinuli siya, kinaumagahan siya ay hinatulan. Pinapasan ng krus. Alam naman natin yung climate po roon. Doble ng init dito sa atin. Nung maalala niya, nung nakapako ang Panginoon, naalala niya ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya, kaya siya naligtas. Alam niyo, dagli-dagli niya raw kinuha yung bike niya. At napakasaya niya na pinadyak ang kanyang bisikleta at pumunta sa Bible study niya na masigla. Why? Because the gospel strengthened us. Dahil ang mensahe ng pagmamahal at kapangyarihan, yun yung kapangyarihan. He empowered us. No, kaya para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod at mabungang paglilingkod sa Diyos, lagi nating gawin ito. Whether you eat or drink or whatever you do, do it to the glory of God.
maniniwala ako na ano man ang ginagawa natin, magbubunga. Subalit, ang sabi nga ni Pablo, pagka ikaw ay nagtanim sa Espiritu, ikaw ay aani sa Espiritu. Kapag ikaw ay nagtanim sa laman, ikaw ay aani sa laman. Look unto Jesus. Sapagkat, kung babalikan natin, ito yung sinasabi sa Romans. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo. Yan ang daladala ng gospel. Hindi lang salvation, nagdadala rin po ito ng kalakasan. Kalakasan para tayo po ay maglingkod. The only boosting power to service in God is the love of God. Wala nang iba pa po. Wala nang iba pa. Kung gusto mo magpatuloy at maging mabunga ang iyong paglilingkod sa Panginoon, tumingin ka sa Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo, the message of the gospel is love and power. And at secondly po, sa Romans chapter 8, dito sa verse 35 to 37. Sabi niya, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? That is the message of the gospel. Remember, no? The message of the gospel is love and power. Sabi niya, sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? Although ginamit po rito yung salita na igit pa sa kahirapan po ito eh. Although yung kapighatian is more than doon sa ikaw ay nahihirapan. Actually, yung salita po kasi na kapighatian, although ginamit din po itong salitang ito sa future time, yung tinatawag na tribulation, ang ibig po sabihin kasi nun, tribulum eh. Parang isa kang, yung tribulum, galing din po ito sa Latin na, ito parang machine ito na, parang machine na pinaghihiwalay yung laman ng mais dun sa busal niya. Yun yung ginamit dito eh, na word eh. Kasi sabi sa English, ginamit po yung word na tribulation eh. Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Yun po yung tribulation eh. Yung parang yung wheat and parang sa palay din. Di ba ngayon merong mga machine na inihiwalay na yung laman ng palay. Parang ganon. Matinding kahirapan na ako'y naniniwala na ito ay sanhi o gawa ng kaaway para tayo ay sumuko sa ating pananampalataya. Yun yung nakikita ko rito. Siguro magandang halimbawa nito si Paul. Ayon sa Korinto, si Paul ay mayroon siyang malubhang sakit. Tinatawag na thorny in the flesh. Pinagpipray niya ito pero hindi maalis-alis. At pag thorn in the flesh, siguro masakit po ito. Kaya sa kanyang mga journey,
paglalakbay, pangangaral, may private doctor siya. Actually, ang private doctor niya si Lucas. Sapagkat si Lucas ay isang doktor, kaya siya yung sumulat ng aklat ng mga gawa, kung saan ay isinalaysay niya yung mga journey ni Paul. At siya rin ang sumulat ng Book of Luke. At kung minsan, ang sobrang kahirapan na ito yung naghihiwalay sa atin. Parang mais. Butil ng mais sa kanyang busal. Yung kahirapan. Pero ang sabi po rito, sa ating binasa, sino? Binanggit dito yung mga possibilities na magiging reason para tayo ay mahiwalay sa Panginoon. Para tayo ay mag-quit sa ating pananampalataya. Para tayo ay tumigil. Kaya ito'y isang katanungan. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan? Distress. Distress is a inner burden. Yung sakit na bunga ng iba't ibang mga pangyayari sa buhay. Yun yung distress. Hindi siya physical pain. It is a inner pain. At kung ano-ano pa, sabi rito, pag-uusig. Ito yung pagtutuya sa iyong pananampalataya. O kagutom, pamin. Kung minsan, ang kagutom ay bunga na ng mga sitwasyon. Like sa mga nagdaang pandemic, hindi po natin inaasahan yun. Na halos parang paralyzed, natigil ang lahat. Work, business, at maraming naka-experience ng pamin. At hindi lang yan. Marami pa na sinasabi ang Bible na darating na mga pamin, na mga matitinding pamin o kagutom. O ang kahubaran, nakedness, ang tinutukoy dito ay yung talagang walang-wala. Ang tanong rito, panganib, tabak, kamatayan. Pero isa yung gusto kong tingnan natin dito. Even sila Paul, na-experience nila yan. Pero ang sabi po rito, verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito yung nagpapatuloy, no? Kanina nagpapatuloy. Ito naman ay mayroong buong pag-asa na tayo'y mananatili sa Panginoon hanggang doon sa ipinangako niya na kalangitan. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. That is the message and the power of the gospel. Humanly speaking, kung i-imaginein natin yung mga binanggit dito na mga reason na possibilities na pwede tayong mag-give up, is reasonable. Reasonable kung titingnan mo. Reasonable siya in a human point of view. Pero dahil sa kapangyarihan, dahil sa pag-ibig, dahil sa mensahe ng magandang balita, mayroon tayong hope, mayroon tayong pag-asa na kahit na anong mangyari sa atin, tayo'y sa Panginoon. Yun yung sinasabi rin ni Paul dun sa 2 Corinthians 5, na hindi siya natatakot, mas gusto pa nga niyang umalis sa katawang ito.
sapagkat alam niya na sa pag-alis niya sa katawang ito, siya'y nasa Panginoon. Sabi niya, absent in the body, present with the Lord. Dahil alam niya, nothing can separate us from the love of Christ. Yun yung assurance. Yun yung katiyakan. Sabi nung pinsan ko, hindi ba parang kayabangan nung sasabihin mo na ikaw ay sigurado sa langit? No. Hindi kayabangan yon. Yun ay pananampalataya. Yun ay ikaw ay nananampalataya sa mensahe ng pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang magdadala doon sa atin sa langit, hindi yung gawa natin. Ang magdadala sa atin sa langit ay yung pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos na inasahan natin sapagkat alam natin na walang makapaghihiwalay sa atin. Yun yung assurance. At ito rin po yung nagdadala ng pagtitiis na may kagalakan sa mga nakakaranas ng mga bagay na ating tinignan. Isa na sila Pablo. At kahit sa panahon natin ngayon, maraming mga Kristiyano nagpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng mga paghihirap, kahirapan, sakit, ano paman. Sila'y masaya, nagpapatuloy. That is the power of the gospel. Yun ang kapangyarihan. Yun ang mensahe ng pagmamahal at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, alam ninyo, pagka itinutuon natin ang ating puso at kaisipan sa pagmamahal ng Panginoong Diyos, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. At alam ninyo, kapag nararanasan natin ang pagmamahal ng Panginoon, pagka tayo nakatingin sa pagmamahal ng Panginoon, at nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, ito ang magdadala sa atin sa tunay na pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ito yung tinatawag na the lost jewel of worship. Kasi sa panahon po natin, nakakalungkot, maraming mananampalataya parang naging religion na rin sa kanila. Yung kanilang pagpunta tuwing linggo, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang pagsamba sa Diyos, parang religion na lang. Wala yung tunay na ginto, wala yung tunay na kinang. Yun yung tinatawag ng isang manunulat, the lost jewel of worship. Yung kinang ng tunay na pagsamba nawawala na po. Bakit po? Sapagkat hindi na nakatuon sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ito yung nais ng Diyos. Na kaya natin siya sinasamba, kaya natin siya pinupuri, pinasasalamatan dahil sa pagliligtas niya sa atin at dahil sa pagmamahal niya sa atin. At ang pagmamahal na yan ay hindi natapos dun sa krus. Hindi natapos dun sa kaligtasan natin, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Kung tayo titingin kay Jesus sa pagmamahal niya, i-empower niya ang buhay natin. Sapagkat ang kapangyarihan ng pagkabuhay ni Jesus makikita sa buhay mo kung ikaw ay nagkakaroon ng transformation sa iyong buhay. Nababago ka unti-unti. Nababago ka within. Change of mind, pati isip mo, pati yung direction mo, pati yung pananaw mo, nababago. Dati ang pananaw mo nandito sa mga bagay sa mundo, sa kayamanan ng mundo.
Ngayon, ang pananaw mo ay nandoon na sa langit. Bakit? Yun ang kapangyarihan ng pagkabuhay ni Jesus. At yun ang inilarawan sa atin nung tayo mabautismuhan. Tayo namatay na sa kasalanan at tayo ngayon ay may bagong buhay. The power of the gospel. Kaya mga kapatid, naway ang bawat isa sa atin ay maging maliwanag po sa atin ang ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Naway ang ating puso, ang ating isip ay itingin natin kay Jesus. Sapagkat sa tuwing masdan natin si Jesus, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos. At sa tuwing nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Na unti-unti niya tayong binabago ayon sa wangis ng ating Panginoon. Ang new life po natin ay nakabase sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa atin. Hindi reformation ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay transformation within. Ay mabago tayo. At ang aking panalangin, katulad ni Pablo, sabi ni Pablo, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Siya nawa. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. The message of the gospel is not only bring salvation, it brings establishment of our faith. Let us pray po. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa napakamakapangyarihang mensahe ng Ebanghelyo. Nakita po namin na ang mensahe ng Ebanghelyo ay ang pagmamahal na mula sa iyo at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Dalangin po namin naway patnubayan mo kami na ang aming mga puso't kaisipan ay laging matuon sa napakamakapangyarihang mensahe, ang magandang balita. Nang sa ganun po, ito po ang magtulak sa amin upang kami magpatuloy sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya, sa aming pamumuhay bilang isang tunay na mga anak mo. At ito rin ang laging magbigay ng pag-asa sa amin na ikaw ay laging sumasa amin at walang bagay na makapaghihiwalay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kadakilaan ng iyong pagmamahal. Bagamat hindi man karapat-dapat dahil kami makasalanan, subalit dahil sa iyong pag-ibig sa amin, inihandog mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay at siyang muling nabuhay, upang kami po'y bigyan ng kaligtasan at bigyan ng bagong buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat po ng ito'y aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga salita na nahayag at salamat din po sa kapatid na naghayag. At habang ito po ay ating pinagbubulay-bulayan, awitin po natin itong page 15, The Love of God. Niling ko po sa huling istansa, tayong lahat ay tumayo at pangwakasan po tayo ni Brother John sa closing prayer. Dakilang pagsinta ng Diyos, isa tula, manay kapos, ampas kaysa
bituing matayo sa Hades may umaabot. Taong sasalay na yupayo, anak ng Diyos na naon, na pariwar at tinubos, kasalanay sinako. Dakilang pagsinta ng Diyos, lakas ay di masayo. Walang hanggang, di matatapos, awit ng Ginoo. Kung panahon ay lumipas, kahari ay magsibagsak, bagang kanang nakapahamak sa bundok ay magsitawa. Pagsinta niyang tiyak at wagas ay hindi maitinag. Biyaya at kanyang pagtubos, awit na di matapos. Dakilang pagsinta ng Diyos, lakas ay di masayo. Walang hanggang, di matatapos, awit ng tinubos. Tayo ba ito mo? May maging tinta at ang langit, maging papel, bawat damo ay gawing pluma, sumulat man bawat isa. Pag-ibig ng Diyos kong isulat, matutuyo ang dagat. Kahit punin, di mailulan sa buong kalangitan. At ilang pagsinta ng Diyos, lakas ay di masayo. Walang hanggang, di matatapos, awit ng tinubos. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po Ama na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang umaga po na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa muli pong oras na kami po ay nagtipon, nakapagbigay ng mga papuring pag-aawit, at muli po kami po ay nakapakinig ng ipong mga salita. Patuloy dalangin po namin na ang mga salita po ninyo na amin pong napakinggan ay patuloy po na manguna po sa bawat puso ng bawat isa po sa amin. Na tunay po na ang mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan ay nagdudulot po ng kaligtasan. At siya rin po ang nagbibigay kalakasan po sa amin at pag-asa po sa bawat isa po sa amin. Kaya po nawa ang dalangin po namin na ang bawat isa rin po sa amin ay magkaroon po ng desire na ang mabuting balita ng kaligtasan po na ito ay amin din pong ipamahagi. Nawa ang bawat isa po sa amin, tunay po sa konting bilang po namin po na ito, ay maging maliwanag po sa Kanya ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan na amin narinig. At ganoon din po sa bawat isa po sa amin
na sumampalataya, tunay po na ito rin po yung magbigay kalakasan po. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit, na naghayag po ng inyo pong mensahe po sa umaga po na ito. Pagpalain niyo po at patuloy na pangunahan ng aming pong kapatid. At salamat din po sa lahat po ng mga kapatiran nandirito po ngayon at sa amin din pong fellowship. Ganoon din po amin pong dalangin sa lahat din po ng makakapanood pa. Patuloy po ang banal na Espiritu ang tumulong po para po maging maliwanag po ang inyo pong mga salita. Patuloy, binabalik po namin sa inyo, Ama, ang papuri at pagsamba at pinagkakatiwala pa po ang oras na natitira sa umaga po na ito sa amin pong patuloy na fellowship. At ito pong lahat ay amin pong dinadalangin, pinapasalamatan sa pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen.